Okay. So mag-discuss lang muna ako tapos after ng discussion, yan, pwede na tayong mag-share sa isa't isa, ano? Kasi may guide questions tayo. Okay, let's pray. Father God, we thank you for tonight. Again, we know that you're with us. Lord, as we look into this book on spiritual leadership, I believe, Lord, that you are calling us to lead in your kingdom for the sake of your great name, because of what you've done for us. Our worth is found in the cross of Christ now that we have been saved and delivered from darkness to light. Thank you, Lord, for John Marl and Liberty, and even for those who will be joining. We commit our discussion tonight. Lord God, let our conversation be filled with your grace, and Lord, that we can encourage one another and continue, Lord God, to serve you and worship you and honor you with our lives. The life that you've given us, the life that you have redeemed, Lord, at the cross. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Okay, meron akong ginawa na Tagalog-English na ano to? Translation nung chapter 1 ng book. By the way, ang ginagamit nating resource ay yung book na to, Spiritual Leadership by Oswald Sanders. Okay, so nasa chapter 1 tayo ngayon. Doon tayo mag-umpisa sa chapter 1 ng book na to. At sabi niya, isang kagalang-galang na ambisyon or an honorable ambition. May dalawang verses dito galing sa New Testament tsaka Old Testament na kapag binasa natin ay parang contradicting sila, ano? Parang magkasalungat yung kanilang sinasabi. So basahin ko sa inyo, ang una muna is 1 Timothy chapter 3 verse 1. So alam natin na ito'y si Paul, sumusulat siya kay Timothy na kanyang spiritual son. Sabi niya, mapagkakatiwalaan ang salitang ito. Ang nagnanais maging tagapangasiwa ay naghahangad ng marangal na gawain. Sa Jeremiah naman, from the Old Testament, dito naman ay si Prophet Jeremiah, kausap niya si Baruch. Okay, sa Jeremiah 45 verse 5, sabi niya kay Baruch, at ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman, sabi ng Panginoon. Ngunit, ibibigay ko ang iyong buhay bilang gantimpala ng digmaan sa lahat ng dakong iyong pupuntahan. So dito sa 1 Timothy, in-encourage ni Paul si or yung sino man na nagnanais na maging leader sa church ay nagnanais daw ng isang honorable na ambition or na gawain. Pero dito sa Jeremiah, dinidiscourage ni Jeremiah si Baruch dun sa gusto niyang i-pursue na bagay on leadership. Okay? Now, sabi dito, karamihan ng mga Christians daw ay napapadalawang isip pagdating sa kagustuhan nilang maging isang leader. Di ba madalas kesa sa hindi ay di ba tayo ang pinipili na maging leader. Okay, madalang yung tayo yung nagpipresenta ng sarili natin na maging leader kasi minsan 'di ba ang dating nun is mayabang ka, ano? 'Di ba kahit sa school, halimbawa nasubukan niyo 'yon pag nasa school kayo tapos may grupo kayo tapos mag-a-assign na ng leader, 'di ba magtuturoan kayo. Ito na lang si ganito na lang. So madalang yung may talagang magsasabi na ako na lang ang mag-lead sa atin, yung gano'n, ano? Kasi hindi matiyak kung tama ba na ginugusto o inaambisyon, pinapangarap ang isang leadership position o ang maging leader. Hindi ba mas maganda kung yung position nga ang hahanap sa tao imbis na yung tao ang maghahanap sa isang position? Di ba mas nakaka-humble yung ganon? Ano? Kasi nga yung pagiging ambisyoso, sabi niya dito, ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga leader, even sa church, dahil yung pagnanais daw nito, yung kagustuhan na ito ay katulad ng isang sakit sa isip ng mga taong kagalang-galang.
Okay, mga noblemen, mga taong mataas ang pinag-aralan. In fact, si Shakespeare, kung familiar kayo kay Shakespeare, isang English writer, di ba? Isang kilala, sikat na manunulat ng mga play. Okay, sikat yung mga play niya katulad ng ano to, Romeo and Juliet, ayan, Macbeth, yung mga yon. Okay? So sa isang play niya, hindi ko alam kung saan ito, um, sabi niya, yung isang character doon, si Wolsey, ay kausap naman niya si General Cromwell. At ito ang sinabi niya kay General Cromwell. Sabi niya, I charge thee, Cromwell, fling away ambitions. By that sin fell the angels. How can a man then, the image of his maker, hope to profit by it? Okay, so dito para siyang si Jeremiah, dinidiscourage niya si Cromwell na mag-ambisyon kasi sa Bible, alam natin na dahil sa pag-aambisyon ni Satanas, na gusto niyang hindi lang maging kapantay ng Diyos, gusto niya siya ang Diyos, gusto niya maging Most High God. Dahil sa kasalanan na yon, ayan, pinalayas yung one-third ng mga angels. So alam natin yon. So mga angels na yon, gaano pa ang tao na sabi niya, made in the image of his maker, hope to profit by ambitions. Okay? So, fling away ambitions, sabi ni Wolsey kay Cromwell. Now, hindi daw natin dapat ipagtaka o hindi tayo dapat magduda na may mga klase ng ambisyon na dapat talagang tanggihan ng mga Kristiyano at itakwil natin sa ating mga buhay. However, kailangan din nating kilalanin na may mga ambitions din na pwede nating ituring na mataas, karapat-dapat at kagalang-galang. Okay, so ibig sabihin, ang sinasabi niya dito, may mga ambition na hindi maganda, may mga ambition din na maganda. Okay, itong mga verses kanina na nabanggit ko sa inyo, pareho silang nagbibigay o yung isa nagbibigay ng warning or babala, yung isa naman nagbibigay ng encouragement. Okay? At gusto natin na malaman yung pagkakaiba. Okay, kung yung ambition kasi natin ay maging effective tayo sa pagsuserve kay God, magamit yung full potential natin at naintindihan natin yung balanse ng dalawang verses na ito, magiging pakinabang yun or advantage sa atin. Okay, alam niyo yung para siyang magsuserve na guide natin pag tama yung pananaw natin tungkol sa ambition. Kasi nga yung dalawang verses na to, meron silang tension na pine-present, Alam niyo yun, yung para bang yung rubber band, 'di ba? Pagka hinila mo sa magka-opposite na direksyon, 'di ba? Merong tension na mafo-form. 'Di ba? Mabibinat siya. Okay? So ganun yung sinasabi niyang tension dito. Why? Paano natin maintindihan? Yung situation ni Paul nung sumulat siya kay Timothy ay iba sa situation natin ngayon. Okay, not totally pero in some ways makikita natin mamaya. Nung sinulat ito ni Paul kay Timothy, okay, na yun nga, yung paghahangad na maging leader is an honorable ambition, sabi ni Paul kay Timothy. Okay, maari na akalain natin na itong karangalan, yung pagiging honorable na sinasabi ni Paul ay yung respect tsaka yung 'di ba yung endearment or pagtatangi na nilalaan natin sa mga leader natin sa church sa panahon natin. 'Di ba? Kaya meron sa atin yung Pastor's Appreciation, alam ni John Marlion, kung saan 'di ba they will set a day na talagang paparangalan na kaming mga pastors, bibigyan ng gifts, okay, pasasalamatan. So there's nothing inherently evil or wrong sa mga ganon kasi sinasabi sa Bible na maging thankful tayo sa mga leaders na ni-raise up ni God para tayo ay i-disciple, turuan, di ba? I-guide spiritually. Okay? Pero yung ganong pagtatangi, pwedeng yun ang maging mindset or isipin ng mga tao
na makakabasa ng verse na to na yun ang tinutukoy ni Pablo na honorable sa pagiging leader ng church. Okay? Yung nga, yung maitataas ka, okay, makikilala ka. Hindi yun pero ang talagang nasa mind ni Paul, ni Apostle Paul. Kasi nung panahon niya, ang isang bishop, siya yung unang-unang haharap sa mga danger. Okay, sa nakakabalisa na responsibility ng pag-handle ng churches. So pag sinabi kasi nating bishop, hindi lang isang church yung hinahandle niya. Churches yan. Nag-o-oversee siya ng maraming churches. Okay, pag pastor naman, nakafocus siya sa isang church. So pag bishop, iba-ibang pastors yung hawak niya or mga leaders or churches, ganon. So noon, nung time ni Paul, ang magiging reward mo pag nanguna ka sa isang church ay ito, maghihirap ka, pwede kang mapahamak, pwede kang tanggihan ng mga tao. So bilang leader, ikaw yung unang titikim ng persecution, ikaw yung unang magsasuffer. So kung titignan nyo sa ganong mindset or pananaw, kaya sinasabi ni Paul kay Timothy, honorable yung gustuhin mo na, yes, maglilid ako ng church kahit na ako yung unang maghihirap. Ako yung mapapahamak muna. Ako muna yung tatanggihan o i-reject ng tao. So honorable yung ganun na passion or desire kay Apostle Paul. You see, kasi sa panahon natin ngayon, nalala ko yung way para i-encourage yung mga kabataan na maging leader, ang sasabihin nila yung mga perks mo, yung mga benefit mo. Okay? Makikita nila yung pastor may sasakyan. Okay, yung pastor may sariling bahay. Yung pastor magara yung damit. Okay, yung pastor nakarilo ng pinakabago, pinakamahal. Okay? So, kumbaga yun yung magiging nila, parang motivation nila. Uy, pag nagpastor ka pala, ayan, makikilala ka, sisikat ka, gaganda ang buhay mo. Okay? Mapupunta ka sa Montana, yung mga ganon. Okay, dahil sa ganitong pananaw, itong encouragement ni Paul na gustuhin ng isang tao, isang Christian na maging leader, nung panahon niya, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng magkaroon ng maling pakahulugan katulad nga nung in-example ko ngayon. Okay? Ibig sabihin nung time ni Paul, pagka magiging leader ka ng church, alam nila na gusto mong mag-suffer. Gusto mong yun nga, mahirapan, ganon. Gusto mong mag-sacrifice para sa iba. Alam nung mga nag-a-aspire na maging leader kung ano yung pinapasok nila. Kaya tingnan nyo si Jesus. Naalala nyo yung maraming sumusunod sa kanyang mga tao. Di ba ang sinabi ni Jesus sa kanila is, tinaas niya yung bar ng standard niya. Okay, sinabi niya doon, kung gusto nyong sumunod sa akin, ganitong mangyayari sa inyo. Mapapersecute kayo, yung mga ganon, Kung hindi nyo muna iwanan yung family nyo, or mas mahal nyo sila kaysa sa akin, hindi kayo pwedeng maging mga disciple ko kapag yun nga, hindi nyo mabitawan yung isang bagay para sumunod sa akin tulad ng rich young ruler, hindi niya mabitawan yung kayamanan, you're not worthy to be my disciple. So in other words, sinasabi na ni Jesus sa kanila kung ano yung talagang mararanasan nila pag sumunod sila sa Kanya. You see, hindi sinusugarcoat ni Jesus yung Christianity. Hindi niya inaalok yung tao ng maganda para mahikayat silang pumasok doon. Pero nung sumunod na sila kay Jesus, nahirapan sila, kaya sila mag-give up. Di ba may mga ganon? Tama ba? Halimbawa, ang pag-aasawa, kaya may kasabihan tayo sa Tagalog, hindi yan katulad ng kanin na bigla mong sinusubo, tapos pag napasok ka, iluluwa mo. You see, pagka nagpakasal ka, alam mo yung pinapasok mo na lifetime commitment yon. So, hindi pwede na pag ayaw mo na, exit ka na lang. Kaya tignan nyo, ang daming divorce, Lalo na dito, grabe. Kasi nga, hindi nila naintindihan kung ano yung pinapasok nila. So, nung time ni Paul, hindi pwedeng kumagat doon sa pagsuserve sa church yung mga tao na nagkukunwari lang. Okay, may expose na
na pag dumating na yung hirap, dumating na yung challenges, doon talaga matetest na naintindihan mo kung naintindihan mo ba kung ano yung pinasok mo. You see? So 'di ba may mga nagku-quit na mga pastors, hindi nila alam, akala ko ang pagpapastor ganito, hindi, ganito pala. So mga gano'n ano. Dahil sa dangerous yung situation nila noon, exposed sila sa persecution. Kahit yung mga matatapang na Christian leaders noon, kailangan pang palakasin, i-encourage yung kanilang kalooban. Bigyan sila ng enough or sapat na dahilan para mag-serve at mag-lead ng church. So ganun kahirap noon ang situation nila Paul as Christian leaders. Mapapansin nyo, ibang-iba ngayon, ngayon sineselebrate yung pastor. You see, ano to, 'di ba mapapansin niyo yung pastor siya yung parang iingatan nila, gano'n. Iba yung pagkain niya sa congregation 'pag may anniversary. Ayan parang special treatment si pastor. Pero nung time ni Paul, yung pastor siya yung unang magsa-suffer, siya yung mahihirapan, siya yung kawawa. You see, ang iingatan niya yung congregation niya bago sila mahirapan, siya muna. Ngayon bumaliktad na yung congregation muna tapos kino-cover nila yung pastor. So you see, tinawag ni Paul ang pagiging leader na marangal na gawain. Kasi yung motibo doon is self-giving or self-sacrifice. In fact, sa panahon natin ngayon, nangyayari to sa ibang parts sa mundo. For example, sabi niya dito sa China, yung mga leader doon ay nagdurusa sa kamay ng mga communist. May isang binanggit dito sa Nepal, isang pastor daw doon, nakulong siya at yung congregation niya. Pero after ng mapalaya yung mga members niya, naiwan pa siya sa kulungan. You see? So sa maraming mga ganitong lugar, hindi para sa mga tao na naghahanap ng masarap na buhay at maraming pakinabang ang pagnanais na maging isang spiritual leader. Okay, so kaya pala pag sinabi mong spiritual leader, ang ibig sabihin nun yung taong yan ready na mag-suffer. Yung taong yan ready na ibigay yung buhay niya para sa kapakanan ng iba. So dito, minomotivate tayo ni Paul na mag-lead sa isang church kasi alam niya ito ang pinakamahalagang gawain sa buong mundo. Yes, pastors are looked down by the world. Ang tingin ng mundo sa mga pastor ay mababa pero hindi nila alam sa mata ng Diyos sila ang pinakamataas. Kaya kung tama yung motibo natin, hindi masusukat yung magiging reward natin pag nag-serve tayo sa Panginoon as leaders. Walang hanggan or eternal dividends yung magiging result ng paglilingkod natin sa Panginoon. So nung panahon ni Apostle Paul, para ang isang tao ay mag-serve sa church, kailangan malalim talaga yung love niya for Christ. Masidhi yung passion niya, yung desire niya para kay Christ at totoo talaga yung pagmamalasakit niya para sa church. Yun ang magdadrive sa kanya para mag-serve as a leader, as a spiritual servant or leader. Pero ngayon, sa panahon nga natin, sabi ko kanina, yung pagiging leader sa church ay binibihisan na ng damit ng kasikatan, yan, karangyaan, katanyagan. Kaya maraming gustong maging leader pero wrong motive, sabi nga natin. Okay, maling motibo, hindi karapat-dapat, makasarili yung kanilang nagiging motivation. Kaya naman, sabi ni Jeremiah kay Baruch, napaka-wise nung kanyang counsel or payo, sabi niya, at ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon. Now, hindi sinasabi dito ni ni Jeremiah the prophet na lahat ng pag-aambisyon ay sinful. Okay? Ang tinutukoy niya dito yung maling motive. Kasi kung papansin niyo yung verse, pag naging makasarili yung motibo mo, yan ang nagiging dahilan kung bakit yung pag-aambisyon mo ay nagiging mali rin at masama. Ayan, sabi niya dito, mga dakilang bagay para sa iyong
sarili. You see? For yourself, sabi niya. Now, ang pagnanais na maging dakila ay hindi naman kasalanan, pero yung motibo na nasa likod nito, ang tunay na character ng nasabing pag-aambisyon. Kung ano yung motive mo, okay, yun ang nagpapasama or nagpapabuti sa iyong ambisyon. Hindi minamasama ng Panginoong Hesus yung kagustuhan natin na maging dakila or maabot natin yung mataas na posisyon, pero in-expose niya, binunyag niya, at kinondem niya or sinumpa niya yung hindi karapat-dapat na motibo sa likod nito. Again, ang lahat ng Christians daw tinatawag na i-harness natin, linangin pa natin yung mga talents, yung mga gifts, or husay na pinagkaloob ng Diyos sa atin upang higit na maging pakinabang ang mga ito sa ating mga buhay at sukdulan tayong magamit yung mga kakayahan natin sa kapangyarihan ng Panginoon o yung kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin na pinagkaloob din sa atin ng Diyos. So ang gusto ng Panginoon, yan, ma-develop yung mga yan. Kasi nga kaya niya binigay. Naalala niyo yung parable of the talents, di ba? Nagalit yung master dun sa nagtago ng talent, pero ni-reward niya, kinommend niya yung mga nag-invest. Yun, na-develop yung talent. So pag may talent na binigay ang Diyos sa inyo, gusto niya ma-develop yon, mapakinabangan yon for His kingdom, for His glory. Sukdulang kayong magamit sa kapangyarihan ng Diyos. Pero tinuturo ni Jesus na pag ang ambisyon natin ay makasarili, pangsarili lamang, ito'y maling-mali. Sabi daw ni Stephen Neal, isang bishop ito, tapos kausap niya yung mga i-ordain na mga pastors, itong sinabi niya, I am inclined to think that ambition in any ordinary sense of the term is nearly always sinful in ordinary men. I am certain that in the Christian, it is always sinful and that it is most inexcusable of all in the ordained minister. So ang sinasabi niya dito, kung yung pag-aambisyon, kadalasan makasalanan yan sa mga taong hindi believers o mga unbelievers. Di ba? Alam niyo yung mga bata, di ba? Pag tinatanong natin, anong ambisyon mo? Gusto kong maging ganito. Yung ganon, ano. Seemingly, at the surface, parang wala namang mali doon kasi tinatanong mo ako na yung gusto niya. Pero, madalas, ang ambition ng tao, lalo na pag hindi nga Christian, alam mong makasarili yan. Okay? Gusto niya yung ambition na yon kasi yayaman siya doon, di ba? Yun nga, ang sarili niya, yung ano, may tataas doon, sisikat siya, makikilala niya. So, ang center is siya, yung sarili niya. Pagdating sa mga Christian, sabi ni Bishop Neal, sigurado ako na lagi itong makasalanan. Sabi niya ganon. Okay? Pero pagdating sa mga minister, it is most inexcusable. Hindi pwedeng masumpungan sa mga leader sa church or Christian leaders ang ambition. Okay? So yung ambition na sinasabi niya dito is selfish or self-serving, self-exalting ambition. Kasi pag ang isang ambisyon ay gustong luwalhatiin ang Diyos, gusto mong mapabuti ang church, ito'y isang powerful na force for good. Isang makapangyarihang puwersa, sabi niya dito, para sa kabutihan, ang ambisyon na ang layunin ay kaluwalhatian ng Diyos at kabutihan ng iglesia or church. Kasi yung salitang ambition pala ay galing sa Latin na ang meaning niya is campaigning for promotion. Ayan, campaigning for promotion. So ang hinahanap mo ay maitaas ka. Okay? Ang ibig pang sabihin nito is social visibility. Nakikita ka sa lipunan, approval. Di ba? Yan ang hinahanap natin madalas, lalo na sa social media, yung maraming mag-like, may mag-comment, popularity, sumikat ka, peer, recognition. Ayan, purihin ka ng mga kapareho mo. Sabi nila, ano, bro, sabi nila sa'yo, pare,
ano ka na, hindi ka na namin ka-level, masyado ka ng mataas. Ayan, iniwanan mo na kami, mga gano'n. The exercise of authority over others. So, ikaw nga yung mataas, ikaw yung boss, ikaw yung tagapag-utos. Okay, isang na-appreciate ko dito, lalo na sa mga puti is yung ano sila, lalo na kunwari sa work ko, hindi parang dyan sa Philippines na pag yung boss nandun lang siya sa office niya, di ba? Mataas siya. Yung boss dito is kasama mong magbubuhat. Okay? Tinatrabaho niya rin yung ginagawa namin. Tuturuan ka niya paano, sasamahan ka niyang magbuhat. You see, dito nga, pag may binubuhat siya, halimbawa, di ba, dyan sa Pilipinas, pag nakita mo yung boss mo may binubuhat, tapos nandun ka, wala kang ginagawa. Di ba, kailangan tulungan mo siya, gano'n, nakakahiya. Dito, hindi, okay lang. You see? So, sa ganitong paraan, sabi niya, yung mga ganitong tao na, gamitin natin yung term na ambisyoso, kasi ambitious sa English, ang ini-enjoy daw nila ay yung kapangyarihan na dala-dala ng pera nila at position nila. So ganyan sa mundo. At para sa Panginoong Yesus, walang panahon siya para sa ganitong uri ng makasariling pag-aambisyon. Ang tunay na spiritual leader, hinding-hindi siya mangangampanya para sa sarili niyang promotion. Kaya, sa mga ambitious disciples, ano ang in-announce ni Jesus? Nagbigay siya ng bagong standard or pamantayan ng pagiging dakila or pagiging great. Alam nyo to, familiar sa inyo ang Mark chapter 10 verses 42 to 44. Basahin ko itong passage na to. Sabi niya, tinawag ni Jesus yung disciples niya. Sabi niya sa kanila, alam ninyo na ang mga kinikilalang pinuno ng mga hintil ay silang pinapanginoon nila at ang mga dakila sa kanila ang nasusunod sa kanila. Subalit hindi dapat ganyan sa inyo. Sa halip, ang sinumang nais maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Okay? Kaya sa umpisa pa lang, habang tinutuloy natin yung pag-aaral na ito about spiritual leadership, mahalaga na harapin agad natin ng mukhaan at face value or squarely ang katotohanan na ito. Ang tunay na kadakilaan, ang totoong diwa ng leadership or pamumuno ay nakapaloob sa pagbibigay mo ng sarili mo sa paglilingkod sa iba. Yung hindi mo sila bobolahin, hindi mo sila lilinlangin, hindi mo sila mamanipulain para ikaw ang paglingkuran nila. Okay? Naalala ko nga noon, may isang pastora dyan sa Pangasinan, Of course, hindi ako magsasabi ng pangalan. Alam nyo ba na meron siyang taga-bigay ng sandalyas niya, taga-suot sa paa niya ng sapatos niya or sandals niya. Grabe, no? May tagalagay ng tsinelas, ganun, o sapatos sa paa niya. Okay? Yung pastor na yon. You see? So, siya ang sinuserve. Imbis na siya ang, di ba si Jesus, sinugasan niya yung paa. Pero yung pastor, sinusuotan ng sapatos yung paa niya. Okay, maintindihan ko yun kung baldado na siya, o talagang nasa wheelchair, ganun, kailangan mong tulungan. Pero yung malakas siya, ganun, kaya namang gawin yun sa sarili niya. Pero dahil siya yung pastor, ayan, meron pang taga-suot, ganun, meron siguro siyang taga-suklay. Okay? Ayan. Buti na ako wala nang masusuklay. Okay, hindi ko lang. Now, sabi niya dito, hindi ganon. Ang tunay na paglilingkod may mabigat itong price. Madalas, sasamahan ng true spiritual leadership, it will come with baptism of pain and suffering. You see, di ba? Kaya naalala nyo, nung tatalo-talo yung mga disciples, sino ang greatest? Sino ang greatest sa atin? Anong sabi ni Jesus? Are you able to drink from the cup? Sabi niya, di ba, that I am about to drink. Kaya nyo bang pantayan yung suffering na daranasin ko? You see, of course, hindi nila pwedeng pantayan yun kasi si Jesus lang ang magsasuffer as the Messiah. Pero alam natin later on kung
aware kayo paano namatay ang mga disciples, okay? Si John the Apostle or the Beloved lang ang namatay ng natural death sa kanila. Karamihan sa kanila, violent yung naging kamatayan. Si Lucas ay ibinigti. Okay? Take note, hindi siya nagbigti ibinigti siya. Si Paul, alam natin, pinugutan ng ulo. Si Andrew ay ipinako sa cross na letter X. Kaya nakaganon siya, yung ano niya, position niya. Of course, si Peter, ipinako sa krus ng patiwarik. Si Mark ay, if I'm not mistaken, si Mark ay kinaladkad hanggang mamatay. Okay? Meron pang isa sa kanila, hindi ko na alam kung sino, hinampas sa ulo hanggang sa, ano yun, lumabas yung ano niya, brain niya. So pag-imagine niyo, napaka-violent yung kamatayan ng mga unang disciples dahil sumunod sila kay Jesus. So ang totoong spiritual leader nakatuon sa magagawa niyang paglilingkod para sa Diyos at sa tao. Doon siya nakafocus, doon siya nakatuon. Hindi sa mga pakinabang o kalamangan ng pagiging mataas ng kanyang title or position. Higitan daw natin yung naibibigay natin na buhay para sa iba kaysa sa nakukuha natin from them. Okay? Sabi naman ni Samuel Brengel, isang Salvation Army revival preacher, one of the outstanding ironies of history is the utter disregard of ranks and titles in the final judgments men pass on each other. The final estimate, the quality of his deeds, and the character of his mind and heart. Kaya pag tinanong ko kayo sinong teacher nyo ang maalala nyo, sigurado ako hindi yung teacher nyo na maraming titulo or pinakamatalino. Sigurado ako maalala nyo yung nagpakita sa inyo ng concern, nagpakita sa inyo ng pag-ibig, tama? Nagpakita sa inyo ng pagmamalasakit. Okay, yung quality ng kanyang gawa, yan ang maaalala ng tao. Hindi niya alam kung sinong nag-champion nung year na to, sinong magaling na player. Okay? Pero ang maalala natin ay yung may ginawa, yung character ng puso at isip ng tao na yon. Sabi naman ni S.D. Gordon, let it once be fixed that a man's ambition is to fit into God's plan for him. And he will have a north star, even in sight, to guide him steadily over any sea, however shoreless it may seem. He has a compass that points true in the thickest fog and fiercest storm, and regardless of magnetic rocks. So once na yung ambition daw natin ay nakatuon sa Diyos at sa plano niya para sa atin, yun ang magsisilbing compass natin. Hindi tayo mawawala kahit na minsan hindi na natin naiintindihan bakit ganitong nangyayari sa buhay ko, bakit parang magulo, okay, parang wala akong makita, pero pag alam mo na ikaw ay lumalakad sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos, okay, yun ang magiging gabay natin. Of course, ang Biblia ang magsisilbing gabay natin. So when you fit into God's plan for you, you have a North Star to guide you. Okay, yung kalooban ng Diyos. Pag yan ang tinutumbok mo, ang sinusunod mo, hindi ka ililigaw niyan, hindi ka mawawala. Now, si Count Nicholas von Zinzendorf, ayan, ganun yung apelyido niya, parang gamot. Count Nicholas von Zinzendorf, nabuhay siya noong 1700 hanggang 1760. Ito yung famous na quote sa kanya, I have one passion, it is He alone. Of course, si God ang tinutukoy niya dyan. Kasi isang count itong si Nicholas, parang si Count Dracula, ano? Ang count pala ay mataas na rank yan, parang nasa baba lang siya ng isang prince or king. So parang second in command or third, ganun, ano? As a great leader, itong si Nicholas von Zinzendorf ay talagang na-tempt dahil sa kanyang rank, dahil sa riches. Kaya nga mas kilala siya na Count Nicholas. However, sabi niya, he turned from self-seeking to become the founder and leader of the Moravian Church. Ano ang Moravian Church? Ito po ang church na yung mga followers ni Nicholas
natuto sa kanyang pagiging humble or self-sacrificing, at sila ang mga unang naging missionaries dito sa mundo. Okay, they circled the world with the passion of their leader. Bago pa nagkaroon ng missions organization or bago pa na-organize or sumikat ang pagmimisyon, nauna na ang mga Moravians. Nag-establish na sila ng churches sa iba-ibang lugar. In fact, amazing nung kanilang and unusual yung accomplishment nila. Bakit? Kasi yung mga plinant nilang churches sa iba-ibang lugar, mas madami ang members doon kesa sa sarili nilang church sa pinanggalingan nilang lugar. You see? So mas dumami yung mga outreach churches nila. Okay? In fact, sabi niya dito, one of every 92 Moravians left home to serve as a missionary. Ayan, silang nag-umpisa ng missions work. Let me end with this. Anong tawag natin dito? Parang short na poem. Sabi niya, because we, children of Adam, want to become great, he became small. Because we will not stoop, he humbled himself. Because we want to rule, he came to serve. Okay? So let me end the lecture muna at this point.